Matagal na rin yung huling sakay ko ng bus eh. Parang kung maaalala ko nung ano pa, nag-review ako ng Selfie. Last year pa yun. Ay hindi, nung ano lang, February. Madalang kasi ako maglalayo. Una na rin yun kasi nga nagtitipid tayo. Siyempre, hindi rin talaga ako mahilig maglalakwatsa eh. Maliban na lang talaga pag yung may mga importante. Kasi ngayon, pupunta ako ng doktor eh. Magpapacheck up ako. Yun yung reason kaya dito, okay naman yung healthcare dito. Totoong libre. Kaso nga lang, may waiting time. May schedule. Hindi yung ura-urada pagka maliban na lang kung emergency, yung mga ganong senaryo. Pero kung sasabihin nating hindi naman siya urgent, may waiting time, maghihintay ka talaga. Pero libre. Yan. Yun. Doon na pupunta talaga yung mga tax. Unlike sa atin, magbabayad ka kung may waiting time dyan, di ba? Pero kung gusto mo mabilisan lang, magbabayad ka. Tsaka, bagay, magkano lang naman check up sa atin, hindi naman ganun kamahal. 500, parang ganun, di ba? Tagal ng bus ah. Sabi sa darating yung yan na yung bus. Morning. Uy, gago. Ayan. Excuse me, sir. I'm gonna stop on the next bus. Thank you, sir. Ayan. Kamali pa tayo ng baba ng bus. Loko yung driver ah. Hindi huminto. Hindi yata ako narinig. Hahanapin ngayon natin yung clinic. Malayong lakarin to ah. Kalahating kilometro.
Yun oh, may magbubuti oh. Aroy, soy! Si tropa oh, walang patawad kahit malamig. Sige bira, kalakal. Yung sinasabi ko, di ba? Hindi lang ako yung mga kalakal dito. Ayun, oh, kitang-kita oh, si tropa oh. Putang ina mo, gago. Sorry. Mali, ang putang ina. Tayo, pare. Ang bilis ng sasakyan, pre. Inabahan ako ron ah. Which is mali naman ako. Kasi, alam mo yun, bigla-bigla tayong tatawid. Sipag ni tropa. Ayun na siya. Diba? Sabi ko sa inyo dito pag gusto mo magkapera, isang option, mamasura ka. Ano na nga yun. Yun na. Tawid na tayo. Lamig ngayon, no? Makulimlim yung panahon. Ito yung mahirap pagka ano eh. Ito lang yung mahirap dito. Pag yan, lalakad ka, malamig. Sabagay, wala naman madali. Lahat mahirap. Kasi kung lahat naging madali, di sana all. Diba? Mamaya, pag-uwi, din tayo sasakay, 519. Ganun lang eh. Buhay Canada. Sa totoo lang, mga tropa, mahirap maging estranghero sa kagaya nito. Estranghero tayo rito eh. Hindi naman tayo nature dito, di ba? Hindi tayo lumaki rito. Mahirap, totoo lang. Una eh. Kailangan i-adapt mo yung mga culture nila. Di ba? Yung mga Canadian, ano yan eh, more on, yung mga yan, ano sila, yung parang more on privacy. Basta ganun sila eh. Kaya kanya ba, magbibideo-video ka, dapat hihingi ka muna ng mga permiso sa kanila. Hindi basta-basta na, alam mo yun. Bagay, kahit saan naman siguro, ganun, di ba? Tapos, ano mga pagkwentuhan natin yung araw na to? Wala akong maisip eh. Teka lang. Yun. Ito, kwento ko sa inyo yung paano ako naging chip cook. Kasi, normally talaga yung mga experience ko sa barko, puro baker. Kung hindi baker, pastry. Ano lang sa dalawa na yun. Yun, kukwento ko sa inyo paano ako naging chip cook. Habang papunta na tayo dun sa sa clinic. Ganito yun. Nakakita ako ng hiring siyempre sa online. Wala namang iba. Sa online lang naman eh. Na yun, nag-pandemic na yun eh. So, bale nangyari,
Di na ako bumalik dun sa dati kong kumpanya. Kasi nga, may balik ako ron, hindi ko binalikan. Ngayon, hindi na ako tinawagan. Nagtampo. Parang ganun yung kwento eh. Di na nga ako bumalik dun. Apply ako ngayon sa mga online. Unang pinasahan ko yung Marlo Navigation, yun sa Marlo. Natanggap ko naman ako doon. Ang problema, may training, 2 weeks. 2 weeks kang mag-i-stay in sa kanila. Tapos may bayad yun. Pero yung bayad na yun, parang magiging libre na, pero nakalak ka sa kanila ng 5 years. Ganun yung setup nila. Nakalak ka ng 5 years sa kanila. Kumbaga, hindi ka pwedeng umalis sa kanila ng 5 years. Kinakailangan para mabayaran mo yung training. Kasi yung halaga ng training parang nasa 100,000 para mga ganun. Hindi ako tumuloy. Tapos, pasa-pasa ako, apply. Ang apply ko, cook baker. Nag-apply ako sa isang agency, ang pangalan niya, yung dito sa may Makati. Ang pangalan niya, kalimutan ko. AST, yun, sa AST. Yun, natanggap ako dun. Pinag-trade test pa ako. Oo. Pero okay din doon kasi mabait yung yung tawag dito. Yung yung may-ari. Nakalimutan ko na yung pangalan niya, German yun eh. Di yun, natanggap ako. Sabi niya sa akin, kaya mo di pinag-trade test niya ako luto-luto ng mga European. Naman tayo. Nakapasa naman. Di yun na. Nakasampa ako sa madalit sabi. Ang karga namin, mga semento. Tapos, ang crew, 12 lang. Pang 12 na ako. Pero, yun na nga. 12 yung crew. Tapos, anong tawag dito? Yung 12 yung crew. Ano pa ba? Nakalimutan ko na. Solo cook lang pala ako yun. Wala akong messman. Oo. Yun na nga mga tropa. Natapos na tayo magpa-check up kay Dr. Tahar. Indiano yung doktor. Mabait naman. Saglit lang. Alam niya na agad yung problema ko eh. Yun, niresitahan ako ng gamot. Ang problema ko nito, yung gamot, bibiling ko yun. Kasi wala akong insurance eh. Kumbaga yung insurance ko, iba. Siya, yung tinatawag na term insurance lang. Yung, alam mo yun, yung parang, kung hanggang kailan lang ako mag-i-stay dito, doon lang applicable yung insurance ko. Tapos, wala siyang coverage ng mga gamot, ng mga ganun. Kaya, yun lang yung medyo, downside nun. Kasi naman, syempre, hindi natin alam. Kasi, kaya naman ako hindi kumuha ng insurance dun sa Cubs. Masyado siyang mahal. Nasa $50 yata. Bon-bon. O parang 49. Yung coverage siya sa gamot, 50% lang. So, kayo na lang magdudamat nun. Hindi naman sa pag-ano, syempre. Pero, alam mo yun, parang hindi worth it yung magbabayad ka ng ganun. Tapos, hindi naman pala 100% yung di ba? Parang may babayaran ka pa rin, 50% biruin mo. Kaya kwentahin mo. Bagay, kanya-kanya tayo ng logic eh. Kasi ako, para sa akin, hindi ko na dahil nga, alam mo yun. Ba't mo papanalangin magkakasakit ka palagi, di ba? Yun na lang ang isipin mo. Pero yung term insurance, okay yun. Kasi just in case, madedo ako dito, huwag naman sana, may makukuha yung pamilya ko. O yun, tsaka hindi ganun kalaki yung babayaran ko dun. Kumbaga parang nasa $31 lang yung monthly ko dun eh. Parang $1 a day lang yung insurance ko, cover na ako nun. Pero yun nga, hanggang nandito lang ako sa Canada. Pag once na umuwi na ako ng Pilipinas, wala na yung insurance na yun. Ganun. O yun, mabalik tayo sa kwento. Nakaano na ako nung sa pagiging chip cook nga. Biro mo, nakapag-ship tayo from baker. Cook baker tayo dun sa mga roro. Tapos nung nag-cargo tayo, chip cook na.
E di okay, siyempre parang alam mo yun, yung comparison ng passenger sa cargo, ang laki ng diferensya. Yun lang masasabi ko. Sobrang laki ng diferensya niya. Kasi dun sa cargo, pucha, kahit na alam mo yung paggising mo, mag-toothbrush ka lang, maghilamos ka lang, tapos diretso ka na sa trabaho mo. Walang makikialam sa'yo kahit na nakapambahay ka, magluto ka dyan. Basta, ang importante, pakainin mo sila. Kumbaga, relax, ikaw yung boss. Walang alam yun. Walang sisita-sita sa'yo. Basta importante, breakfast, lunch, dinner, may pagkain. Yun ang pinaka-importante. Eh, unlike sa passenger no, nag-baker ka, may amo ka, may, alam mo yun, tangin na, para kang di susi, may susundin ka talaga. Tapos nun, basta pag ready ka na ng pagkain, pahinga ka na. O, babalik ka, lunch na uli, prepare mo yung lunch mo. O, yun. Ang diskarte mo lang doon, kaya marami kang bala. Marami kang baong kumbaga yung mga mga menu mo kung ano yung di kailangan. Pwede ka naman mag-ulit pero hangga't maaari iwasan mo kasi syempre mga maaarte ang mga yan eh. Hindi naman sa sa barko. Pag nasa barko ka na, nagiging maarte ka. Kung sa atin, tangina tuyo lang ulam mo, sardinas, okay lang pag doon ako. Kasi nga libre. Syempre, di ba? Tinetake advantage nila yun. Yun ang doon. Kaya kailangan marami kang bala, marami kang baon. Tapos mas maganda kung gagawa ka ng mga tinapay, pang merienda. Mas gusto nila yun. Yun lang, nakakwento ko lang sa inyo. Hirap din, no? Ngayon, kailangan kong bumili ng gamot. Hindi naman ganun kamahal yung gamot. Ang lang dun, yun na nga. Yan. Yun na nga mga lodi. Naisipan kong pumunta rito sa West Edmonton Mall. Yung isa sa pinakamalaking mall dito sa Alberta. Wala lang. DF ko naman kaya ayun. Naisipan kong mamasyal. Lamig. Recording pala tayo ayun. Ano ba yun lang? Chill lang. Ilang linggo na lang, Pasko na November na ngayon. Parang kailan lang, no? Yung mga tao rito, no? Bibilis maglakad. Fast moving yung mga tao rito, no? Tagal na rin ako hindi nakapunta rito. Parang yung huling punta ko rito
Mga February pa. Wala lang. Gusto ko lang maglakad-lakad. Yun ang ano. Igagala ko kayo sa loob. Gala yan. Pasyal-pasyal yan. Lamig. Na. Pasok tayo sa mall. Ganito rito sa mall. Maraming tao.